Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid kong mga Muslim, ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauuko lamang kay Allah na siyang lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng nasa loob nito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating pag-uusapan, ating tadkir, ay min mafatihis sa'adah. Ang ibig sabihin ay ang mga pintuhan ng as-sa'adah, kaligayahan, totoong kaligayahan ng isang tao. Totoong kaligayahan ng isang tao. Unang-una po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay wala pong hindi mo matatagpuhan dito sa mundo ang tunay na kaligayahan liban sa Islam. So dito mo lang sa Islam matatagpuan ang totoong kaligayahan, totoong kasiyahan at totoong pagtatagumpay ay dito sa relihiyong Islam. Mga kapatid namin na nagnanais magbalik Islam, nagnanais pumasok sa relihiyong Islam, ay naway igawad kayo ni Allah sa inyong pagnanais o kagustuhan na pumasok sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, dahil sa Islam ay wala ka nang hahanapin sa Islam. Sa Islam ay lahat ay nandito na sa Islam. Dahil ang Islam ay kumpleto ang Islam at kailan ay hindi nagkulang. Ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. At sa araw na ito, sabi ni Allah, ay kinumpleto na ni Allah ang din, ang relihiyong Islam. Nung sinabi ni Allah sa propeta sallallahu alaihi wasallam, Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wala ka nang hahanapin sa relihiyong Islam. Wa raditu lakumul Islam dina. At ito ang gusto ni Allah na ating panghawakan na relihiyon. At dito tayo mamahalin ni Allah at magugustuhan ni Allah kapag ito'y pinanghawakan nating relihiyong Islam. Wala nang kulang sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid na mga Muslim, pumasok ka sa moske. Sa pagpasok mo ng moske, anong babasahin sa pagpasok mo ng moske? Sa paglabas ng moske, anong babasahin sa paglabas ng moske? Pagpasok mo ng CR, madumi na ang CR, pero ito ay mayroon pa rin yanin maana na tiniyakapan no Islambon. Bago kabludo pagka sa CR na tiniyakapan no Islambon. Bago mo gagalawin ng asawa mo, anong babasahin bago mo gagalawin ng asawa? At ito ay hindi nagkulang ang Islam dahil kumpleto, wala ka nang hahanapin. Bago ka matulog, anong babasahin mo? Bago mo gagalawin si asawa mo, anong babasahin mo?
bago kayo magtalik ng iyong asawa, ano ang babasahin mo? Lahat ay mayroon sa Islam. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mawdu' po natin ngayon, ang mawdu' natin ngayon ay min mafatihis sa'ada, mga bangawan, yanin makna nakapyano manggiginawa no tao. Ikaisa, makinig po kayong mabuti dahil unang-una po na mafatih min mafatihis sa'ada ay al-bu'd wa khasatan al-bu'du an dhunubil khalawat, paglayo, ang paglayo sa mga gawaing masasama, paglayo sa mga gawaing hindi ka nais-nais, at lalong-lalo na po sa dhunubil khalawat. Ang ibig sabihin nito ay ang mga kasalanan na walang nakakakita. Walang nakakakita sa iyo at si Allah lang ang nakakakita sa iyo. At iyon ang dapat mong gawin ay lumayo ka sa mga kasalanan na iyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ba'duna ma ya'asallahu fi al-jalawat ma'an nas. Ang iba sa atin ay hindi gumagawa ng kasalanan kapag sila ay nakikita ng mga tao. At kung gusto mo na maramdaman mo na tumamis, maramdaman mo ang tamis na iyong pananampalataya sa Allah, ay layuan mo ang mga gawain na iyon. بعضنا ما يعصى الله في الجلوات مع الناس لكن إذا غلق الأبواب نسي باب الله. Kapag sarado ang isang pinto, kapag sarado na ang isang pinto na ito hindi makikita, para hindi siya makita ng mga tao, nasiya babullah, at kanyang kakalimutan ang babullah, ang pintuhan ni Allah, na kahit kailan ay, kahit saan ka dito sa mundo ay makikita ka ni Allah, makikita ka ng Panginoong Allah. Tayyib. As-sual, ang tanong, mayroon ba dito sa mundo? Mayroon ka bang pupuntahan dito sa mundo para hindi ka makita ni Allah? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala kang pupuntahan dito sa mundo na hindi makikita ng Allah. As-sual batil. Lakin idha ghallaqa al-abwab nasiya babullah. Ang ibang mga tao, kapag nasarado ang isang pintuhan at siya hindi makikita ng mga tao, nasiya babullah, at makakalimutan niya ang pintuhan para makita siya ni Allah. Nagtatago siya sa mga tao, wala yastakhfuna min Allah, at hindi siya nagtatago kay Allah, at hindi siya nahihiya sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakadami na po, lalong-lalo na ngayon na kaya na nating gawin. Napakadali nang gawin mag-isa ang kasalanan, lalong-lalo na fi zamanina hada, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. www.com ano na ang nasa dulo, at kapag kanyang inopen ito, papasok na siya doon, walang nakakakita sa kanya, maliban si Allah lamang ang nakakakita sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi mo mararamdaman ang tamis ng iyong pananampalataya sa Allah. Nagsala ka, nagsiyam ka, nagfasting ka, nagsala ka, tumayo ka ng sala, nagsasagawa ka ng sala 5 times a day.
nagfa-fasting ka sa tuwing Ramadan, nagha-hajj ka, may sadaka, may zakat pa, at hindi mo maiwan-iwan ang dhunubil khalawat, ang kasalanan na walang nakakakita sa iyo, mayroong may asawa. Subhanallah, ano po ang kanyang ginagawa? Ano po ang kanilang ginagawa? Iba sa mga kapatid natin na kanilang ginagawa, lalong-lalo na fi zamanina hada, ay may internet, may jawal, binubuksan nila, kanilang binubuksan ng jawal ang kanilang cellphone at naghuhubad sa hindi nila mahram, hindi nila asawa. Al-bu'du an dhunubil khalawat. Ano pa po ang iba sa dhunubil khalawat? Ang pagkakaroon ng kasintahan. Hindi ka nakikita ng iyong magulang at hindi ka nakikita ng iyong mga kaibigan. Pero pinapakita mo ang iyong katawan, kapatid na babae. Pagkatapos mo maipakita ang iyong katawan, kahit hindi mo asawa, hindi kayo nakasal, kapag kayo ay naghiwalay, lumangoy kayo sa kasalanan, hindi pa kayo nagkatuluyan, dhunubil khalawat. Lumangoy sa kasalanan. At ito'y punong-puno ng kasinungalingan. Nagtatapunan ng I love you, I miss you. At ito'y punong-puno ng kasinungalingan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi mo malalasap at hindi mo mararamdaman ang tamis ng iyong pananampalataya sa Allah. Iba sa atin ay nagsasala, Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paglabas sa moske, nasan na ang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iba sa atin nagsasala, Allahu Akbar. Walang takot. Sa oras ng pagsala ay hindi nakakaramdam ng takot. Ang tanong, ang sala ng tao na yun ay sahih? Naam, tabaan sahih. Correct ang sala na yun. Ngunit, hindi sakto at hindi kumpleto ang pagsasagawa niya ng sala. Ang dhunubil khalawat, napakarami ang nakakagawa ng dhunubil khalawat na siyang dahilan kung bakit niya hindi nararamdaman ang kanyang pananampalataya sa Allah. Kapag ano ang mga alama, ano ang mga sifa na ito ay magkakaroon ng impact na hindi maganda sa iyo. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag ikaw ay nagsasala at hindi ka masyado binibigyan ng mga tao ng respeto, unang-una ay respeto, mawawala ang ihtiram. Ay ibig sabihin nito ay maaari mong i-review o wajib sa iyo na i-review mo ang iyong sarili. Dahil baka nagkakaroon ng dhunub al-khalawat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na babae at lalaki na mga walang asawa, dahil napakadali po nilang nagagawa ang mga bagay na ito. Babo bapa, ikaw na mayroong anak na babae at lalaki, tanungin mo ang iyong anak kung gusto na ba niyang mag-asawa, kung gusto na ba niyang magkaroon ng asawa. Tanungin niyo po ang inyong mga anak. Hindi po yung parang wala kayong pakialam sa inyong mga anak.
Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, وكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للشباب بقوله لهم يا معشر الشباب. Ang propeta sallallahu alayhi wasallam kaniyang sinabi sa mga kabataan na wala pang mga asawa, biqawlihi lahum ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kayong mga kabataan, kung sino sa inyo man istata'a minkumul ba'ata, kung sino sa inyo ang may kakayahan na mag-asawa, falyatazawwaj, ay mas mainam na mag-asawa ang isang tao. Ang ibig sabihin po ng ba'a dito ay unang-una po ay ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan. Dahil kung alam mo sa iyong sarili na kahit ikaw ay mag-aasawa ay wala namang benefits na makukuha yung babae sa iyo, bagkus ito ay kapag hindi mo naibigay sa kanya ang kanyang kagustuhan, sa sabihin nating ang kanyang karapatan sa sa kwarto, hindi mo maibigay ang karapatan ng babae sa kwarto, ay mas mainam na hindi ka na mag-aasawa. Or di kaya, kung mapag-uusapan ninyo sa babae na kahit hindi mo kayang ibigay ang karapatan niya sa loob ng kwarto, ay patuloy pa rin kayong magsasama o tuloy ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, ay wala pong makikita o walang nakikita na ito ay ipinagbabawal dahil ito ay pinahihintulutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na po sa mga kababaihan na wala pang asawa. Dahil huwag kang magpanaig at magpatalo sa iyong syahwa. May isang kanta, ang isang kafir na sabi niya ay kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kung di sundin ito. Meron pong isang kasabihan na isang kanta, ang kanyang pong sinabi ay kapag tumibok ang puso ay wala ka na magagawa kung di sundin ito. Ito'y napakaraming nakarinig. Lalong-lalo na po sa mga kabataan na wala ka na magagawa kung di sundin ito. Subhanallah. Mas marami kang magagawa para hindi sundin iyon. Mas marami kang magagawa para hindi sundin ang iyong tinitibok ng puso. Dahil binigyan ka ni Allah ng katalinuhan. Khalaqallahu al-insana bi'aqlin wa syahwa. Ginawa ni Allah ang tao na may angking katalinuan at mayroong syahwa. At kung ang magnanaig sa tao ay ang kanyang katalinuan na binigay ni Allah sa kanya ay asbaha arqa minal malaika. Maging siya ay mas afdal o mas mainam sa mga anghel. Dahil mga anghel ay nilikha ni Allah na walang pagnanasa, walang syahwa, walakin bi'aqlin. Fihi aql. Mayroon silang angking katalinuan, ngunit wala silang pagnanasa. Balikan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kanat an-nasihatu nabi sallallahu alaihi wasallam li shabab biqawlihi lahum ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kung sino ang mayroong kakayahan sa inyo ng ba'a,
dalawa ang ibig sabihin ng baang. Unang-una yung nabanggit natin na kakayahan sa katawan upang maibigay mo ang karapatan ng babae sa loob ng inyong samahan, sa loob ng kwarto para hindi siya makapaghanap ng mayroong kakayahan para ibigay ito sa kanya. Dahil mayroong isang lalaki na nag-asawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya'y may sasakyan at may bahay at may pera. Pakinggan niyo po ito. Ngunit hindi niya na ibibigay sa babae ang kagustuhan o karapatan ng babae. At nagsabi ang isang babae, pumunta sa isang hakim, "Ya fulan, ya hakim, ako po ay makikipaghiwalay sa aking asawa. Sa kadahilanan na hindi ko nakukuha ang aking kagustuhan o aking karapatan. Kahit ito ay mayroon siyang pera, mayroon siyang sasakyan, mayroon siyang bahay, ay hindi pa rin satisfy ang pakiramdam ng babae na iyon dahil hindi niya nakukuha ang tunay na, ang isa sa pinakamabigat na karapatan ng isang babae. Ba'a. Yun ang unang ibig sabihin ng ba'a. Ang pangalawa pong ibig sabihin ng ba'a, para hindi magkaroon ng dunubil khalawat, para ikaw ay maramdaman mo o iyong mararamdaman ang tamis na pananampalataya kay Allah ay al-bu'du an dunubil khalawat. Ang paglayo sa mga kasalanan ng khalawat, ikaw ay nag-iisa lamang na wala nakakakita sa iyo, maliban si Allah. Ang ibig sabihin ng ba'a ay kapag kaya ng iyong pera, o yung kayamanan, o yung gagastusin, kaya mong gumasto para sa kasal, o kaya mo siyang pakainin. Dahil hindi naman inaasawa ang babae para gutumin. Hindi inaasawa ang babae para gawing alipin. Inaasawa ang babae para lumayo sa fitna at nararamdaman ng tao na ibinigay ni Allah sa mga tao, at ito ay kabilang sa pananampalataya kay Allah. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Katotohanan ng pag-aasawa ay aghaddu lil basar, kasapanganin, so kapangingilayanan ka sa di dan lamapat, so yanin makna na mata ng ka, di dan lamapat sa to si fulan, masya Allah, si fulan, kagina. Kasi dahil kapag ang tao ay hindi pa nakakapag-asawa ay napakadaling matukso ng isang tao. Napakadaling matukso ng isang tao, at dapat po niya itong iwasan dahil napakadali pong matukso ng isang tao, lalong-lalo na ang lalaki sa babae. May nagsabi po, may dumating na chat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakit ang mga ustadh ay napakalakas din ng kanilang pagnanasa?" Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga ustadh po ay hindi anghel, hindi po sila malaika. Dahil ang mga malaika lamang ang hindi nagkakaroon ng pagnanasa. Dahil kahit ikaw ay isang ustadh, ikaw ay isang alim, makakaramdam ka po ng malakas na pagnanasa, ngunit ikaw, kapag ikaw ay naramdaman po natin yon, ay mag-istighfar po tayo ng marami kay Allah para
labanan natin ang ating qarin, ang ating syaitan sa ating mga pangangatawan dahil lahat po tayo ay mayroong tinatawag na jinn o syaitan. Wa ahsanu lil farji fa illam yastati' fa alayhi bisawm. Nando makaparihala into sa kanum yanin makna na sangulan so kagkaruma atawaka fa illam yastati' fa alayhi bisawm. Kung sino ang hindi kaya na mag-asawa sa inyo, hindi kaya ng kanyang katawan at hindi rin kaya ng kanyang gastusin, fa alayhi bisawm. At ang dapat sa kanyang ang dapat niyang gawin ay magtiis, mag-fasting. Muttafaqun alayh. Ito ay inulat ni Bukhari at ni Muslim. Walam yakul Rasul sallallahu alayhi wasallam wa man lam yastati fa alayhi biyadihi. At hindi sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam na kung sino ang hindi kayang mag-asawa, hindi kaya ng kanyang katawan at hindi rin kaya ng kanyang gastusin. Hindi sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam kung hindi mo kaya yung dalawa na yon ay fa alayhi biyadihi. Ang iyong gagamitin ay inyong kamay. Ha? Ang gagamitin mo ay iyong kamay. Mayroong nagtatanong ng kung ano ba ang hatol sa adatus sirriya. Na ang ibig sabihin ng adatus sirriya ay pagjajakul. Ano? Ang paggalaw ng isang tao sa kaniyang sarili. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-asawa po kayo, mag-asawa kayo, mag-asawa po kayo. Ito ay hindi lang lalaki ang nakakagawa. Mayroon ding babae na gumagawa, ito po ay hindi kabastusan. Pero kayong mga nanay, kayong mga tatay, tanungin nyo po mismo ang inyong mga anak. Kung gusto mo na bang mag-asawa o hindi ka pa ba nakakagawa ng kasalanan, hindi ka pa ba nakakagawa ng ganito, ganyan, tanungin nyo po ang inyong mga anak. At sa ifta pa po ni Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, ay ano ang hatol sa isang magulang? Pakinggan niyo po ito, kayong mga magulang na nanonood, mayroong mga anak. Ano ang hatol sa isang magulang na papakialaman niya ang cellphone, jawal ng kanyang anak? Kanyang sasabihin, anak, akin na ang cellphone mo at ito'y titignan ko kung ano na ba ang laman ng iyong cellphone, ano na ba ang mayroon sa iyong cellphone. Wala. Wala masyadong gumagawa nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kulang ang magulang o hindi ko alam kung mayroon bang gumagawa nito. Kung mayroon siguro sa loob ng 100%, ay siguro ay 5% lang ang gumagawa. Ano? Kunin mo, tanungin mo ang anak mo at itaftish. Ano ang ibig sabihin, taftish? Ang kanyang cellphone. Ano ang nilalaman ng kanyang cellphone? At iyon ay iyong karapatan. Ikaw na magulang na tanungin ang iyong anak. At kapag mayroong mag-aasawa sa inyong anak, na alam nyo naman na ito ay malakas ang kanyang kapit sa Islam o kanyang pananampalataya sa Islam, ay huwag nyo na pong pahirapan ng isang lalaki upang hindi po makagawa ng kasalanan ng inyong mga anak. Nakakapagtaka po mga kapatid sa pananampalatayang Islam kapag biglang nabuntis ang isang babae, wala nang pakialamang magulang kung ano ang biyo ng kanilang kasal, at least ay mayroong tatay ang kanyang apo. At kapag naman ng lalaki ay
dumadaan sa magandang pamamaraan ay pinapahirapan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam o aming mga magulang, mga nanay at mga tatay, huwag po kayong mahiya sa inyong anak. Dahil inyo pong karapatan na ituwid ang inyong mga anak. Inyo pong karapatan na ituwid ang mga inyong mga anak. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang doon lamang po ang ating paalala o bilang muhadara al-Islamiyya. Hingi natin sa Panginoong Allah na naway marami tayong mapulot na aral o makuhang katuturan sa ating naging topic sa mga oras na ito, at naway ilayo tayo ni Allah sa mga pagsubok, lalong-lalo na po sa tinatawag na coronavirus o anumang sakit na dumarating sa panahon natin ngayon. Palagi po nating alalahanin na hindi tayo ginawa ni Allah, wa ma khalaqana Allah linabhatha ar-rizq. Hindi tayo ginawa ni Allah upang maghanap buhay o magpayaman dito sa mundo. Ginawa tayo ni Allah upang siya ay sambahin, dahil ang rizq ay maktubah. Ang rizq, ang biyaya ni Allah sa atin ay maktuba, na sulat na po yan. Kung iyong qadar ay hindi ka talaga yayaman, ay kahit ano po ang gawin ninyo ay hindi ka po yayaman. May isa pa pong kasabihan na isa po sa mga dakatir po natin, na kung ang tao ay iiwasan niya, kung ang tao ay iiwas ng mga hindi maiinam na gawain, tulad ng pag-iwas niya sa kanyang imagindanontarn, ilasin na niya ka bagato kamiran sa kanunya ba oras adan ni sa anakadrunilan natigin upama buka sa mga tawa niya kapalaguyan ni sukang gulan ni sa mawag sa mana suka balaguin sa kanu kagkamiskinin ka mga tawa niya na panggalbag saya nilang kahanda nandu pakaton sa rizki. Napinginda ni kanggalbag kang ka na nakasulat din irizkinin ka. Wa ma min dabbatin tiga wallahu ta'ala. Wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha. Dabu malanap pa siya sa liliyo na lupa niya, yadi tabiyan na su Allahu ta'ala ibrizkinun. Umana po, kapagapasan, amano siya anya ikaludupin sa surga, sa mana kabagapasin sa kaggawasanin, mana kapaggarinin sa kaggawasanin, na makapasilan sa dua timana to, magkarudo pa sa surga, na magkarudo pa sa naraka. Iwasanin, irangon na inisapal sa lagkanin, no agam Islam, pagapasanin, ikanggulan ninon, so, kaludupin, so, sa kanusurgan, Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagato kamiran